especially si Maharlika, galit na galit. Bakit? Tinakot daw ni Martin Romualdez ang Supreme Court para bumaliktad. Yung isa pang ang vlogger, hindi tinakot yan. Baka lalamangan daw ang suhol. Yan ang sabi Si Maharlika, ang sabi, tinakot daw ni Tambaluslos. Ganon din si Harry Roque. Tinakot daw ni Tambi ang Korte Suprema para bumaliktad at idiin at ipagpatuloy daw ang trial ni Sara. Now, which is, na-declared na nga na unconstitutional. Ang problema lang, nagbitiw nga ng salita si Marvic Leonin na kung ang tingin ng taong bayan ay hindi uyon sa konstitusyon ang aming desisyon, pwede kayong mag-complain. Di sana, hindi nagbitaw si Leonin yan. Nagbitaw nga si Associate Justice Leonin na kung napansin ninyo na hindi sang-ayon ang tao, mag-complain kayo para baguhin natin at pag-aralang muli. Ang problema lang, gusto kasi nito mga Duterte, pag sinabing tapos na, okay na, binasura na. Paano kung nahanapan nga ng grounds? Ang gusto kasi ng mga Duterte na natapilok ka, pag hinila ng albularyo, yung tapilok mo okay na. Hindi nila iniisip na, hindi porket hinila okay na, paano kung may naputol ugat dun? Mamamaga at magkakapigsa ka nun. Ganyan ang sakit ng mga DDS. Sa impeachment complaint laban kay Sara, pilay na si Sara nun Pilay na. May gurgur na. Hinilot ng Korte Suprema, pek. Tinahi ng Korte Suprema, pek. Okay na si Sara. Wala nang dapat galawin dyan. Okay na yan. Ngayon, biglang may bumukol. Biglang merong pigsang tumubo. So, ibig sabihin, may infection. Either naputulan ng ugat or may mga naiiwang debris. Sa loob. Kaya nga, di ba, mga kababayan, napansin ninyo kapag may sugat kayo na malaki tapos tinahi ng doktor? Di ba, anong sabi ng doktor? Anong sabi ng doktor, mga kababayan? Pagkatapos po, after 5 days, balik ka po. Tatanggalin natin yung tahi at i-dressing natin. Tignan natin yan. Di ba ganyan? Pag tinahi ang malaking sugat mo, mga kababayan, sino naka-experience yan na sugat at nagpatahi? Di ba after 3 to 4 days, pababalikin ka? Sino dyan ang nanganak na cesarean? After mo masisaryan, di ba pababalikin ka? Di ba pababalikin ka, mga kababayan? Kasi titignan ang tahi. So, hindi po pwede na porkit dineclared na ng AC or Supreme Court na unconstitutional, ay hindi na po pwedeng may mag-file ng motion. Di ba? Ganun yan. Ito, sabi ni Maharlika, mga kababayan, at sabi ni Harry Roque, ito, hanapin natin Harry Roque, ito na, mga kababayan. Tingnan natin yung last live niya. Tinakot ni Tambi. Tinakot daw ni Romualdez ang Supreme Court. Tinakot ni Tambi ang Korte. Ayan mga kababayan. Hello, magandang Lunes sa inyong lahat, na-miss nyo ba ako? Hindi naman ako nawala, di ba? Naglamlierda ako at pinakita ko naman sa inyo kung saan kami nanggaling, no? Nanggaling kami dun sa lugar na maraming medieval windmills. Actually, pinasok ko na 1600 windmills. Isa siya sa mga teknolohiya. Mga Dutch, 1600. Di naman ang hangin sa Pilipinas. Vangangization. Okay. So, muli po bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan ngayong araw, happy birthday to Vine. Actually, ngayon ang birthday ni Vine, 40th nag-celebrate. Pero maya-maya, sa gitna daw ng red light district na panood ko sa Netflix, pupunta muloy doon sa simbahan na yon para yung impeachment case. Now, inaasahan naman natin talaga na magpa-file ng motion for reconsideration ang mga partido ng Kamara de Representante dahil ang nabasura ay ang kanilang impeachment complaint. Ulitin ko lang po, ang naging desisyon ng Korte Suprema, well, unang-una,
na ang pang-apat na impeachment complaint ay pinagbabawal ng saligang batas dahil sabi ng saligang batas, iisa lang na impeachment complaint Bawat ang taon. pwedeng ihain laban sa isang impeachable officer sa loob ng isang taon. At syempre, ako naman, sinasabi ko, hindi ka naman kinakailangan ng Doctor of Jurisprudence Science, JSD, na doctorate ng mga abogado para mo malaman na ang fourth impeachment complaint ay more than one and therefore labag sa saligang batas. Now, ang kino-question ngayon ng Kamara de Representante, yung mga factual daw na mga assumptions ng hukuman. Ano bang factual na assumption? Di ba meron 3 talagang nauna na mga impeachment complaint na hindi ginalaw ng Kamara de Representante at tapos sila ay nag-adjourn. So ang sabi lang ng Korte Suprema, ang action doon ay na-dismiss yung 3 naunang impeachment complaint dahil nag-adjourn sila na hindi inaktuhan ng Kamara de Representante dahil ayan yan ang sinabi ni Harry Roque. Tinakot, sa title pa lang niya. Tinakot ni Tambi ang korte. Bakit? Bakit ba niya sinabing tinakot ni Romualdez ang korte? Kasi ganito po mga kababayan ang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez. But when they saw... Sa mahigit 60 pahina, inihain na ng House of Representatives sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General ang motion for reconsideration sa Korte Suprema kaugnay ng ruling ito na unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Hinihiling ng Kamara na baliktarin ng Korte Suprema ang desisyon nitong immediately executory o agarang pagpapatupad. Gayon din na pag-isipang muli ng Korte ang ibinabang pasya at i-dismiss sa mga petisyon laban sa impeachment case dahil sa kakulangan ng merito. Sa motion for reconsideration o MR ng Kamara, iginiit na ang fourth impeachment complaint ang natatanging initiated o nasimulan at nakumpleto, samantalang ang unang 3 reklamo ay sumailalim sa proseso na inclusion at referral. On February 5, 2025, yan magsalita si Romualdez na ang sabi ni Roque at ng mga DDS, tinakot daw ang korte. Saan ang takot ng korte dyan? Pakinggan ninyo ang sinabi ni Romualdez mamaya. Tagalogin natin yung the iba. House transmitted the fourth impeachment complaint, filed and signed by 215 members to the Senate. Only after this transmittal did we archive the earlier 3 complaints. The sequence matters. It proves there was only one valid initiation, not 4. Naninindigan din si Speaker Romualdez. So narinig nyo mga kababayan, yung 4 daw na complaint na ipinasa sa Kongreso, isa lang daw ang valid doon, hindi 4. Yung 3 daw doon ay nababasura. Kasi bakit? Kahit 10 ang i-file mo dyan, isa lang ang tatanggapin nila. At saka, ina-underestimate ng mga DDS, yung mga nagpa-file ng complaint, yung mga abogado yun. Diba? Huwag niyong i-underestimate yung mga nagpa-file ng complaint. Mga abogado yun, alam nila ang proseso, alam nilang ginagawa nila. Diba? Ang hilig lang kasi nitong mga DDS, mga kababayan, alam niyo yung narinig na 4 ang complaint, ang ipaparating nila ngayon, 4 ang tinanggap. Parang ano yan parang alam niyo yung chismusa sa barangay na si Kent nadapa. Bukod sa nadapa, nasugat ang tuhod. Inadapa lang. Wala ka namang nakitang sugat. Ganyan ang sakit ng mga DDS. Diba? Katulad niyan. Nabisto sila na si Digong mayroong gentleman's agreement sa West Philippine Sea. Sinong nakabisto? Si Trillanes. Anong ginawa nila? Binaliktad. Si Trillanes daw ang nagbenta ng West Philippine Sea sa China. Paano nangyari na naibenta ni Trillanes ang West Philippine Sea sa China? Hindi naman presidente si Trillanes at si Digong naman at si Xi Jinping ang magkaibigan. Di ba? Sinong maniniwala? Diba? Binaliktad ng mga DDS. Si Trillanes ang nagbenta ng West Philippine Sea sa China. Ang problema, paano mabenta ni Trillanes ang West Philippine Sea sa China? Si Digong naman at si Xi Jinping ang magkaibigan. Diba? Hindi nyo maloko. Katulad nito, sa Korte Suprema, 4 ang nag-complain. Ang problema nga, ang Korte Suprema hindi bobo. Ang HOR or House of Representative, hindi sila bobo. Alam nila na dapat ang isang impeachable politician ay dapat isa lang sa isang taon. So kahit 4 ang final dyan, kung hindi naman inaprubahan yung 3, isa lang ang kinuha. So ibig sabihin, isa lang. Yan nga ang sabi nga ni Justice Carpio,
na tiyuhin ng asawa ni Sara, dapat meron kayong oral arguments. Kasi kung makinig lang kayo sa isang side lang, sa side lang ni Sara ang pakinggan ninyo, hindi nyo pakinggan yung side ng House of Representatives, malamang magde-declared ka ngayon ng unconstitutional. Di ba? Pakinggan nyo, sabi ni Romualdez. Sa eksklusibong kapangyarihan ng Kamara na mag-umpisa ng impeachment process. Iginiit din itong hindi mananahimik ang Kamara sa gitna ng umani kinakaharap nitong panghimasok sa institusyon. With full respect to the Constitution, in defense of institutional balance, and in the name of the Filipino people, the House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional. Ang House of Representatives merong power na hindi i-shared, not pre-approval, at not constitutional. So may kapangyarihan ang HOR. Di ba? Yun, mga kababayan. Tapos may nag-comment pa dito, tanga nito, hindi niya alam ang sinasabi niya. Huwag mo kong sabihang tanga at hindi ko alam ang sinasabi ko. Bakit? Kailan ka nakakita ng DDS na matalino? Kung matalino kayo at lahat kayo mga DDS matalino, ba't hindi nyo mapauwi si Digong? Simple lang. Kung ako, bobo, kayo mga DDS matalino, bakit hindi nyo mapauwi si Digong? Sige nga. Kung matalino kayo, hinamon ko nga kayo, pag nakauwian, magilit ako sa liig. Tanga, kalahating taon na. Hindi pa rin ako nakagilit. Kinalawang na yung panggilit ko dun. Di ba? Kung matalino kayo mga DDS kayo, pauwiin nyo si Digong. Putang ina, kating-kati na yung liig ko, gilitan, no? Putang ina, ako pasabihan ninyong bobo. Samantalang kayo, sumasaludo kayo kay Digong na di bali nang wag nang gawing 20 pesos ang kilo ng bigas, basta mapauwi lang si Digong. Putang ina! Wala kaming pakialam sa matandang hukluban na amoy banig. Mamatayan siya dyan. Basta ang bigas gawin mong 20 kasi kailangan ng tao yan. Okay, sa tingin niyo mga kababayan, pag nakauwi ba si Digong, yayaman kayo mga DDS? Putang ina nyo, wala nga ka 1 milyon sa bangko. Ginagawa kayong human shield kasi mga bobo kayo. Tignan nyo, saan kayo nakakita ng DDS na matalino? Tignan mo, pauwiin si Digong. Diyos mio Marimar. Ay, Diyos ko. Ito, mga kababayan, pakinggan ninyo ito. Kaning mali naman yung basta-basta. Tulong po sa aming mahihirap ang 20. Kung sa 40. Ibakak din mo ng tag-20 ang bukas. Iba yan. Ano event? Ang nagkumpulan. This is the yung mga hospital I've heard. Imposible talaga ang 20 pesos na bigas. Pero pwede siya, hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayaw ko tulungan. Nung pumunta ako sa Cebu, imposible daw ang 20 pesos na bigas. Ngayon, nung naipatupad na nagawing 20 pesos ang bigas, ang sabi ni Sara, pwede talaga siya pero hindi ko sabihin kasi ayaw kong tulungan. Diba? Alam niyo sa totoo lang kayong mga DDS, apakabubo ninyo. Oo, saan kayo kumukuha ng utak? Diba? Tapos sasabihin pa sa akin, hindi ko daw alam yung mga sinasabi ko. Putang ina, 5,000 nanood sa akin. Di sana nagpuro disagree yan. Diba? Ibakasyonal. Ito pa, Ibakak din mo ng tag-20 nga bukas. Ilaliman ka nga moingon kay tag-20 lang, kay nagtuo ka nga kung dili okay ra. Pero ang mga gutom, ang mga taga-bukid, ang mga kabos, dako kay na nabutang sa ilahat. Suman ina. sabi ni Baste,
Wag daw magsinungaling si PBBM na gawing 20 pesos ang bigas. Kasi yung mga taga-bukid, yung mga mahihirap, malaking tulong na daw yan. Eh ngayon naging 20 pesos ang kilo bigas. Baste, anong nangyari? Hinamon ka nga suntukan, di ka sumipot eh. 'Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, itong mga Duterte, wag niyo nang pagpapaniwalaan yan. Simple lang daw sila. Meron ako ipakita sa inyo Simple lang ang mga Duterte Ito mga kababayan, wait lang. Maniwala ba kayo na simple lang sila? Ito, napanood ko sa TikTok Hindi ko sinabing totoo ito. Hindi ko rin sinabing maniwala kayo. Ito, mga... Dili, oy. Dami nila mansyon. Simple lang raw ba ang mga Duterte? Dili, oy. Dami nila mansyon pa dyan sa Davao. 12 kabok. Ang dami naman na bahay nila. Naay mga swimming pool pa. Daglan din ba sila mga properties ba sa mga sosyal na subdivision sa buong Pilipinas? Sa Pilibaras 2001, may townhouse pa sila ba? Ang bigla dyan sa Salihin. At ang pinakababo, dyan sa Wiltarem, uhaya pa na sila ni Willie. 2 floor ang pinili nila dyan, kung napaghirap. Ang Alfredo Steakhouse, 2 billion ba ang halabinggan? Binilivin ng mga Duterte. Punyak pa, sinasabi mo ng simpleng balay? Sa likod anak, may golf course sila. Wow, ang hipa. Daghan business ng mga Duterte. May 160 branches sila ng said at ilibin sa buong Mindanao. Daghan pila mga branches nila na Magbo at Jollibee dyan, Pinood Jud. Tapoy sila sa pagbibilang sa kwarta. At sa kaistorya nila, kami ni Kes mamdalang sa kainibigo sa aeroplano. Pero ang Pinood, meron silang helicopter at aeroplano. At pinakahuli, sila rin man may-ari banam sa Bulan Master ngayon. Developer rin ng malaking subdivision sa Visayas at Mindanao. Simple ba? Piliman, oy. Diba? Kita nyo? Simple ba sila? Simple lang. Meron silang 100 mahigit na branch ng 7-Eleven, McDo at Jollibee. Meron silang iba't ibang bahay na mga mansyon at sa subdivision. Meron silang helicopter, meron silang eroplano, meron silang land developer project na parang kay Alice Eduardo na kapatid ni Smolaude. Tapos sabihin nyo, simple? Walang pera? My God.